Matagal na raw alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue ng insertion sa budget ayon kina Botas Representative Toby Chanco. Kaya anya, na-hold noon ang mga pondong kaduda-duda. Sa panibago namang video ni Saldico, sinabi niyang personal niyang nakausap ang Pangulo kaugnay ng pagsingit ng pondo sa 2025 budget. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Personal umanong nakausap ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Ko sa bagong video, si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz ang nag-ayos ng kanilang pulong noong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Bukod sa 100 billion pesos, humirit pa raw ang Pangulo ng dagdag na 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ayon kay Ko, kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Idinawit din ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertions. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Kasabay niyan ang paglalabas ni Ko ng umano'y listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Ang mga akusasyon ni Ko, tinawag ni Congressman Marcos na destabilization. Base raw sa intel, nakipagkasundo si Ko sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen.
Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS-ko na ang mga pahayag-an niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay ng mga sinabi ni Ko. Si Cadiz naman, naka-leave daw ngayon at inaasahang babalik sa November 28. Dalawa po kami na hindi na-assignan to interview any of the witnesses. Hindi visible sa akin yung mga evidence being gathered, yung testimonies ng potential witnesses. Similarly with Yusek Cadiz. So, until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, nalaman ng Pangulo ang tungkol sa budget insertion kaya pinahold daw niya ang mga pondo na na-flag ng ehekutibo. Alam niya yung mga insertions kasi 'di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, 'di ba pinahold lahat. So yung Senate binigay nila yung listahan nila within 3 days, yung House 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko nung January pag-aralan. And as of July 29 after the SONA, may naka-hold pa diyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release eh. Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no. Hindi ito in defense, no? But I have to say what really happened, di ba? Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay nito. Sa gitna ng mga isyu sa pondo, naghain ang Makabayan Block ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag din ako at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.